Hello mga kadunatics! Nako, in recent interview kasi ni Mr. President by Katunying, kahapon lang, dito sinabi niya at inamin niya na wala talagang nagawa yung gobyerno ngayon. Hindi satisfied yung Filipino. Totoo naman talaga. Within 3 years mga kadunatics, tell me, the biggest project na ginawa ni BBM, 3 years. Wala akong maisip, di ba? Ganon ka-incompetent siya mga kadunatics. At isiniwalat niya na ang mga taong nakapaligid sa kanya, hindi siya sinusunod. That is a sign of a weak leader. And then incompetent and a leader without a principle. Bakit mga kadunatics, especially if you're a president, you have to stand on what you think is right. Yan yung pinakamalaking difference sila ni Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong talaga, pag nakita niya na this project is good for the Filipinos, kahit pa ayaw ng mga kabinete niya, kahit pa ayaw ng mga secretaries niya, mga kadunatics, gagawin at gagawin niya. Give you one example, yung free college tuition. Ayaw ng mga kabinete niya, mga kadunatics, kasi wala silang budget, baka malugi yung gobyerno. Pero pinirmahan niya kasi nakita niya na this is good for the Filipinos. Of course, andyan si Bam Aquino na credit grabber, inangkin lahat. Back to BBM. Nakalungkot lang mga kadunatics kasi napili talaga natin yung isang weak leader. I don't know if may time pa siya na i-reconcile ang lahat at gagawa siya ng matindihang project para sa Pilipino. Siguro, ma-regain pa yung trust natin, but I think it's gonna be too late. Sabi nga ni Inday Sara Duterte, we came to the point of no return. Panoorin natin ang video mga kadunatics. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Okay, parang iiyak na siya dito mga kadunatics sa pansin nyo. Well, pasensya na kung mag-post tayo from time to time. Sorry talaga to avoid copyright and para makareact din tayo sa mga detail. Anyway, mga kadunatics, kung gusto niya talaga ng reconciliation, he has to do whatever it means mapabalik talaga sa Tatay Digong sa Pilipinas. That's only one step, mga kadunatics, na gawin niya. Siguro, may reconciliation pa na mangyayari. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero huwag na tayong nanggugulo. Anyway, mga kadunatics, may doubt talaga ako sa interview nito kasi after the midterm election talaga, nagpa-interview si Mr. President. Ano yung motibo niya? Kung nakapasok ba yung alyansa, halos lahat nakapasok ba, may interview pa din bang nangyayari? Kung nakita nila na, humina yung Duterte, mangyayari kaya itong interview na to? Comment down below. Huwag na natin, tanggalin natin yung gulo. Anong realization nyo na ganito po ang naging resulta po ng eleksyon? May kinalaman po sa administration slate? Para sa akin, I have two conclusions dito sa eleksyon. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawang-sawa na kami sa Sawang-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat. Well, mga kadunatics, forgive me, never kaming nagsawa nung si Tatay Digong nasa pwesto. Never. Doon namin nakikita ang totoong tagumpay. Proud na proud kami nung si Tatay Digong ang presidente. Kaya wag mong sabihin na nagsawa na ang mga Pilipino. Nagsawa na sa politika, nagsawa na sa lahat, i-generalize mo na lahat ng mga politicians. Well, exclude the Dutertes. May mga iba pa na with pure heart na mag-serve. Tama na yung pamumulitika ninyo. Ikaw lang yung kami naman namumulitika. ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti. Tapos na yung eleksyon, tama na yung politika. Tama na yung politika. Magtrabaho, maggawin na natin lahat ng kailangan gawin. So nagsawa ang tao. Ano po yung pangalawa? Yung pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Inamin niya talaga na wala siyang nagawa. Disappointed talaga kami. Hindi nila nararamdaman at
masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Palagay ko ang nangyari dyan, dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong... Sensya na, hindi daw natin maramdaman in 3 years, pero yung first 100 days ni Tatay Digong, ramdam namin yung pagbabago. Anong sinabi mo na hindi namin mararamdaman? Hindi namin mararamdaman dahil walang magandang proyekto. Yun yung totoo. Ayokong mangyari na business as usual. Opo. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas. Hanggang doon na lang tayo. Hindi tayo aalsa. Sabi ko, kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long term ang magiging effect. Yun ang trabahuhin natin. Opo. So, tinatrabaho namin. Kaya ang lalaki, yung mga project na ginawa namin priority, yung mga tourism, yung mga health, yung mga... Saan doon yung ninakaw mo yung PhilHealth budget? Tourism, like, how? Ang daming namamatay na mga foreigners sa Pilipinas. Paano mo sinabi na long-term projects yan? What? Pinahinto mo yung mga proyekto, mga flagship project ng Build noon. Hindi lang sa 4, kundi nasa 6 ata mga kadonatics. Major project ng gobyerno ni Tatay Digong. Pinahinto niya. Hindi niya binigyan ng budget. Saan yung sinabi mo na long-term projects? Puro malalaking proyekto. Ang problema sa malalaking proyekto, transportation. Medyo matagal eh. Matagal talaga. Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Isipin mo, yung subway, huhukayin mo yung para makadaan yung tren. Matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Hindi project mo yan, BBM. Hindi project mo yan. Project yan ni Tatay Digong. Ba't mo isama dyan? What? Pero sabi ko, kailangan magawa natin ito. Kasi kung hindi natin gawin, paano na? Hanggang dito na lang tayo. Kailangan gumawa tayo ng bago. Bagamat ang gusto nyo sana wag na munang politika bago lang natin iwanan yung eleksyon. Can you categorically say na ayaw nyo po ng impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon. Hindi makadirect ng sagot, mga kadonatics. Bakit? You are behind the impeachment. You are behind. Huwag mo nang sabihin na gusto mo makipag-reconcile sa mga Duterte. Because what are you saying right now, mga kadonatics? It's totally different. Balik sa trabaho. Gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Papasok na po kayo sa second half, kumbaga sa basketball, papasok ko na sa second half. Binabagit nyo kanina yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. Ako din po, yun din po nga nakita ko na agad-agad, especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan eh. No? Sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos na bigas. Okay, tatanungin ko po kayo, nilots nyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, nako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022, nung 2023. Dahil hindi namin, nung 2022, 2023, hindi pa namin kayang gawin. Bakit? Ang key dyan, yung production. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal, na-spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas
ay ang smuggled na bigas. Import lang ng import na yung gobyerno. Bakit ka nag-renew ng 5 years importation of rice sa Vietnam? Bakit mo ni-renew? Na habang yung mga farmers natin, nakita niyo yung vlog ni Ivana, mga kadonatics, 14 pesos per kilo lang yung kinukuha sa kanila. Can you imagine? Tapos ibenta na nasa 40, 50, 60. Pero walang ginawa yung gobyerno. Nag-import, mga kadonatics, at yung mga farmers natin, yung mga kawawang farmers natin, especially sa rice, neglected. Kaya nag-hoard. Opo. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Etong pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta't puro ang import natin. Dahil ang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Kumikita sila. Opo. O di bakit nila papalitan? Sige. May tinanggal ka na ba, Mr. President? Alam mo pala may smuggling na nangyayari. Ang tanong, may nakasuhan ba? O ni-raid lang? Pasok sila ng pasok, hindi nila iniintindi ang production, hindi iniintindi yung sistema, hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala ganun. Kailan po itong mga nag-smuggle? Basta ito yung nakita namin. Opo. Noong pag-upo ko. Meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggled at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, meron mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Ano ba pwede natin gawin sa PhilHealth para wala na talaga halos babayaran ng mga tao sa Pangasinan Hospital? Malapit na tayo doon. Opo. Malapit na tayo doon. Nabanggit mo na rin yung mga pila. Nakapunta na ako sa ospital, 200 ng taong nakahilera. Ay, nako naman. Sa SONA, ang gaganda ng mga sinabi mo. Grabe, first and second SONA, mga kadonatics. Ang gaganda, grabe yung mga promises. From the election time to SONA, mga kadonatics, grabe. Di ba? Pero look at that, what happened? Isa na naman to sa mga promises ni BBM. Makakalimutan na itong mga sinasabi niya hanggang matapos yung termino niya. In 3 years, wala kang nagawa, then what do we expect for another 3 years? Of course, nothing. Anyway, mga kadonatics, if you want to watch the full video, visit Bongbong Marcos Jr. sa TikTok. Siguro nasa YouTube din, mga kadonatics. Makikita mo yung 28 minutes na interview doon. Thank you so much, mga kadonatics. If you have gotten this far, please don't forget to like and subscribe. Take care always. Bye-bye.